Good day guys! Today meron tayong ikakabit dito sa ating Ranger Raptor. Medyo pinag-isipan ko yung upgrade na to. I think useful siya and aesthetics wise, bagay naman siya dun sa ating ine-aim na look na malinis lang talaga. Yung stepboard ng stock na Raptor is actually nice. Ang complaints lang ng iba is mataas yung kanyang stepping height. As well as mahirap siyang i-maintain kasi madali siyang mamuti. At malakas siyang makaluma kapag hindi mo na-maintain well. At another thing, pag maulan, medyo madulas siya at nakakasugat siya. Ang advantage naman niya is yung protection niya sa body from door dents at matibay talaga siya, so you can use it as a rock slider. And since hindi pa naman tayo nag-go off-road, mas useful na gawing hammer e-board to para mas luminis talaga yung sidings. Kasi yung mga holes na design niya, hindi bagay dun sa clean look na hinahanap ko. I think mas bagay siya sa rugged setup, pero kanya-kanya namang trip yan. I think by changing this, ma-achieve natin yung parang pre-runner look na ginagawa sa US na malinis lang na may dating naman. Again, nag-canvas ako at nag-check ng mga pricing, but I finally decided dito sa Steadfast AutoWorks sa Osmeña Highway ako magpapakabit. Satisfied ako sa services nila kasi madaling kausap itong si Jason Saginsin, yung may-ari. Dito rin kasi ako nagpakabit ng aking Raid Mud Flaps. Tamang-tama, meron silang stock ng hammer e-board dito sa Steadfast AutoWorks. Again, sa Steadfast, nakikater ng maraming brands gaya ng Ridemax, Ollins, ARB, Hammer, and so much more. Sa mga wheels naman, kumpleto din siya. Pwede nyo i-visit yung page nila para makita nyo yung mga upgrades at mga accessories na kinakabit nila sa mga sasakyan. Marami silang mga items, nag-PPMS din sila. Andali nilang kausap, hanapin nyo lang si Jason Saginsin, yung may-ari, para ma-attend kayo. At yung mga installer nila ay marunong at malinis magtrabaho, kaya hindi kayo lolokohin. Kaya bumalik ako dito kasi gusto ko yung service nila. Okay, balik tayo dito sa ating upgrade. Ito nga pala ito yung Hammer OBD Power Board o yung tinatawag nilang e-board na usually kinakabit para mas komportable yung stepping height pag umaakyat ka sa sasakyan mo, especially kung lifted yung sasakyan mo. Since yung Raptor mataas talaga yung height niya, so may challenge talaga kapag umaakyat ka. And another thing is kung gusto mo talaga ng malinis na setup, malaking factor na maglagay ka nito kasi malilinis talaga yung sidings mo at magmumukhang mataas yung sasakyan mo without lifting it. At the same time, maangas siyang tingnan kapag binuksan mo yung pinto. Ito na nga pala yung pinaka-latest na hammer e-board for the Ranger Raptor. Ito na yung may ilaw. Dati kasi wala siyang ilaw at makapal pa yung previous iteration nitong hammer e-board. Ito mas slimmer at mas pulido yung pagkakahulma dito sa body ng Ranger Raptor. At ngayon, 3 na yung support niya. Dun sa previous version, 2 lang. Ngayon, ganito ang current na itsura niya. Mamaya, makikita nyo yung difference na mas mukhang mataas yung sasakyan pag kinabit mo yung hammer e-board. Actually, yung inspiration ko talaga yung mga pre-runner build sa US. So, minus lang yung steel bumper at saka yung mga auxiliary lights. Ginawa talaga dito, malinis lang yung build nila at wala talaga silang side steps. Okay, punta na tayo sa installation. Ang unang step is tatanggalin yung stepboard. So, i-unlock nila yung mga bolts dito sa stock stepboard. May mga bolts lang dun sa ilalim. So, tatanggalin mo lang yung mga bolts para matanggal natin itong stock na stepboard. Yung mga bolts na yan, yun din ang gagamitin natin dito sa ating e-board na ikakabit. So, kailangan maingat din yung pagkalas ng bolts kasi pwede siyang ma-loose thread at hindi mo na magagamit. Dito sa Steadfast, maingat sila. Okay, pag natanggal mo na yung bolts, matatanggal mo na rin yung stepboard. Medyo may kabigatan nga pala itong stepboard niya. By the way, ang material niya is aluminum. By the way, compared dun sa hammer e-board, mas magaan yung hammer e-board than dito sa stock na stepboard. Yan, natanggal na yung stepboard. Sa unang tingin mo pa lang, ang laki na ng difference kapag wala yung stepboard. Pero sa iba, mas type nila yung merong stepboard. Pero sa akin, gusto ko malinis lang yung gilid. Pagdating dun sa height ng Raptor, na-appreciate mo ngayon yung mismong height ng Raptor. Kasi masyadong bulky yung massing ng stock na Raptor stepboard. So kung rugged yung build mo, mas bagay na i-retain mo yung stock na stepboard. Pero if you're aiming for a cleaner look, mas malaking factor yung naka-hammer e-board ka sa gilid. So mamaya makikita nyo na swabe lang yung gilid pag nakakabit na yung e-board.
At ma-appreciate mo talaga yung bulge ng fender ng Raptor. Since hindi nagiging center point ng view mo yung step board. Okay, habang kinakalas yung stock step board, yung isa naman nag-aayos nung electrical. By the way, plug and play lang siya. Bale, meron na siyang provided na mga cables. Yung cable na yan, yung isa itatap mo dun sa battery, yung isa naman itatap mo sa ground. So, hanapan mo ngayon ng space para yung cable na yan makalabas doon sa may engine bay, doon sa may battery area. So, yung isang dulo naman ng cable, kailangan ilabas mo doon sa ilalim para maitapat mo doon sa electric motor. So, itong plastic na ito yung nakatakip sa butas ng flooring. So, tatanggalin mo yan para mailusot mo yung cable. So, once na mailusot mo na yung cable doon sa butas, mahihila mo na doon sa ilalim. Yang cable na yan ngayon na ikakabit mo doon sa motor na nakakabit doon sa ilalim. So, nakaready na yung cable. So, mamaya, magtatap naman tayo ng power supply doon sa battery. Okay, unahin natin itong right side. Ang unang step, ikakabit natin yung bracket na kabitan nitong Hammer E-board. Bale, tatlo yung location ng brackets. Doon sa dalawang dulo at saka doon sa gitna. So, yung mga bolts na kinalas natin doon sa stock na step board, yun din ang bolts na gagamitin natin para maikabit yung bracket. So, dalawang mechanic ang nagkakabit ng bracket. Nagkakabit sila doon sa likod, doon sa gitna, at saka doon sa harap. So, ganito yung itsura ng mechanism niya doon sa ilalim kapag nakakabit na doon sa chassis. Okay, tapos nang maikabit yung bracket. So, lilipat naman sila doon sa kabila para magkabit din ng bracket. So, yan yung itsura niya ngayon. So, ready na siya para kabitan ng pinaka-board. So, ito na ngayon yung board. So, kinuha na ng mechanic. Meron niyang for left saka yung sa right, no? So, yan ngayon yung ikakabit natin. Madali lang naman siyang ikabit ngayon kasi naka-ready na yung pagkakabitan eh. So, ipapatong mo lang ito dun sa bracket. Tapos, meron diyang mga bolts na ipifix mo ngayon dito sa pinaka-board niya. Make sure lang na tama din yung positioning ng board. Kasi yung board na kasi na yan, pwede mong hilahin paharap sa palikod. So, dapat nakasentro yan dun sa body. Okay, inaayos na nila, making sure na maganda yung pagkakakabit. Yan kasi ang magiging pattern mo para pag nagkabit ka dun sa left side, pantay. Susukatin mo ngayon yung distance. So, once na maayos na yung pagkakakabit, itatap na ngayon yung wire para doon sa electric motor. Dito ngayon kumukuha ng power dito sa battery. So, simple lang. Plug and play lang. Ang kagandahan dito sa Ford, meron na siyang nakaabang na mga nuts, no? Katulad dito, meron siyang 4 na areas na pwede mong kabitan. So, dito may bakante pang isa. Dito natin ikakabit yung power supply. Yung isa kasi dyan, yung pinakabit ko dun sa busina naman. Ang kagandahan sa Ford, nag-iisip sila ng future ng mga upgrades na gagawin ng may-ari. So, nakaabang na dito sa kanyang battery. So, yan. Pinapasikipan niya na lang yung nut para okay na. Yan na ngayon yung power supply. Okay, tapos na. May power supply na ngayon yung e-board. So, pag binuksan mo yung pinto, lalabas yung e-board. At pag kinlose mo naman yung pinto, magko-close din yung e-board. So, yan, nakakabit na. Yan na yung final look niya. Malinis lang talaga ang naging outcome niya. And now, mas madali nang i-maintain yung step board. Mas madali na siyang linisin, unlike yung sa stock na Ranger Raptor na step board na madaling mabuti. As you can see here, mas na-appreciate mo yung height ng Raptor kasi wala ka na nakikitang step board sa side at malinis lang talaga. Okay. Check natin closely yung final outcome. I'm very happy with the outcome. Ang linis niyang tingnan. Nagmukhang mataas ngayon yung aking Raptor. Happy with it. Ang isang feature pa nito, meron siyang anti-pinch function. So, imposibleng maipit ka dito. At ang kagandahan pa nito, you can open and close it using your remote key. So, kung gusto mong itaas, ipipress mo lang yung lock button. And since ito yung pinaka-latest na Hammer E-board, mas slimmer siya at naging swabe yung itsura niya for me. Naka-flush talaga siya sa lower part ng door mo. So, very flush fitment. So, pag inopen mo yung door,
Ang ganda niya. Bababa yung step board at kapag kinlose mo, aakyat siya. At may courtesy light na siya dito. Ito yung pinakabagong version. Ang ganda niyang tingnan sa personal. Added safety na rin, especially sa gabi kasi nagbubukas yung ilaw. So yan, simple lang. At bumagay naman siya dun sa clean setup natin. At mas na-highlight at na-appreciate ko ngayon yung flared arches nitong Ranger Raptor. At mas mukha siyang mataas siya ngayon compared before. At ngayon, mas madali nang bumaba at umakyat since mas mababa yung stepping height niya. Okay, check naman natin ang itsura niya pagkagabi. This can be open using yung remote control. Pag inopen mo yung remote control, bababa yung pinaka-stepboard niya. Pag kinlose mo naman yung remote, aakyat na yung stepboard niya at magko-close siya. Okay, check naman natin using opening and closing of the door. So, inopen ko yung door, yan, bumaba yung pinaka-stepboard niya. Now, pag kinlose ko siya, magko-close din yung kanyang stepboard. Now, tinry ko din, kapag inopen mo siya at hindi mo siya kinlose, yung ilaw ba mamamatay? When I check it, namamatay yung ilaw after 30 seconds. Which is good. So, kung nakatambay ka, naka-open yung door, mamamatay yung ilaw. So, makakonserve yung battery. Okay, let's go back. Reliable ba siya? Reliability-wise, marami nang gumagamit nito. Meron akong kakilala, gumamit nito for 5 to 6 years. Wala naman naging problem. Si Hammer naman is a well-known brand pagdating sa off-road accessories. So, assured ka na quality itong Hammer e-board. And now, yung pinaka-importante, magkano ang presyo nito? Ang standard selling price is 65,000 pesos. So, available siya sa iba't ibang klase ng sasakyan. Pwede siya sa Hilux, NP300, sa Prado, sa Triton, Fortuner, Nissan Terra, and so much more. Pasya lang kayo sa Steadfast Auto Works. Hanapin nyo si Jason Saginsin. Very accommodating siya. Sabihin nyo, ni-refer ko kayo. At baka mabigyan kayo ng discount. Andyan yung contact number niya for your reference. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!